Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito ating tatalakayin ang ascension. Ano nga ba ang dahilan ni Jesus kung bakit siya pumunta sa langit? Ano nga ba ang dahilan niya? Bakit kaya siya umakyat after niyang mabuhay? So Acts chapter 1 verse 11 sabi rito, and said, Men of Galilee, why do you stand looking into heaven? This Jesus, who was taken up from you into heaven, will come in the same way as you saw him go into heaven. So sa Tagalog, sabi nila, kayong mga taga Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyo ang pag-akyat niya. So punta tayo sa unang katuruan, sabi rito, the ascension is the enthronement of Christ in heaven as a King of Kings. So ibig sabihin, nung umakyat si Jesus sa langit, nung pag-akyat ni Jesus sa heaven, yun yung naging simula, yun yung naging starting point, sabihin natin ganun, ng paghahari niya sa langit. So, syempre, nasa lupa si Jesus. So, yun, kumbaga nasa lupa pa siya. Tas, yun, after noon, umakyat na siya sa langit. And yun na yung time, yun na yung simula na pinagharian niya yung langit mismo. So, sa ikalawang teaching, ang sabi rito, the ascension is the beginning of the invasion of the nation. So, yun nga, nung umakyat si Jesus sa langit, bago siya umakyat, sinabi niya sa mga apostol niya yung Great Commission na ayun, nasukupin niyo ang bansa, kumbaga ibig sabihin, disciple all the nation, turuan niyo ng salita ko yung bansa, ganun. So ibig sabihin dito, the ascension is the beginning of the invasion of the nation. So yung pag-akyat ni Jesus sa langit, yun din yung naging simula ng pagtatrabaho ng mga apostol para manghikayat or para ikwento sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang mga bansa, yung tunay na Panginoon, yung buhay na Diyos, yung mga ginawa niya dito sa lupa, ganun. So, kumbaga, yung pag-akyat na iyon is yun din yung naging starting point ng Great Commission, which is yung to disciple all the nation. So sa ikatlong teaching, ang sabi rito, the ascension assures us that earth will become a territory of heaven. So, yun nga, gaya nung verse natin, Acts chapter 1 verse 11, sabi doon na si Jesus na umakyat sa langit ay bababa ulit sa langit kagaya nung pag-akyat niya. So ibig sabihin, yun yung pag-akyat niya sa langit na iyon, ay yun yung nagbibigay sa atin ng kumbaga ng kasiguraduhan na si Jesus ay babalik at magiging maghahari ulit. Kumbaga ibig sabihin ko na darating ang panahon is yung earth magiging teritoryo, literal na teritoryo ng Diyos na kung saan all the nations, lahat ng bansa ay si Jesus ang kinikilalang Diyos. Lahat ng bansa ay nakakakilala or makikilala si Jesus Cristo. So, punta tayo sa unang application. Paano ba natin ito may apply sa ating mga buhay? So, unang-una, number 1, live under the kingship of Christ. So, yun nga, umakyat si Jesus sa langit, nagsimula na yung paghahari niya. So, kailangan natin gawin, mamuhay tayo sa ilalim niya. Mamuhay tayo sa paghahari ng Panginoon. So, paanong paraan? Siyempre yun. Unang-una, kung si Jesus na yung hari mo, siyempre susundin mo yung mga utos niya, susundin mo yung mga gusto niya, susundin mo yung mga pinagagawa niya dito sa lupa. Maging mabuti sa kapwa, maging lahat-lahat ng utos niya. Kumbaga, so yun nga, dahil nabubuhay ka na sa paghahari ni Jesucristo, nagiging tagasunod ka ni Kristo sa lahat ng bagay. So, mamuhay tayo ng ganon. So, sa ikalawang application, ang sabi rito, let Christ invade your family through the gospel. So, hayaan natin na, yun, kumbaga, may pamilya ka, may pamilya tayo, kumbaga, hayaan natin na pasukin din yun ng Jesucristo na sa pamamagitan ng gospel, sa pamamagitan ng word of God. So, kumbaga, araw-araw, imbis na ikaw or imbis na
makapag-share ka ng word of God sa pamilya mo, ganun. So, kumbaga hayaan natin na pati yung pamilya natin ma-disciple, pati yung pamilya natin maka-receive ng salita ng Diyos. So, sa ikatlong application, ang sabi nito, long to witness the return of Christ to complete our redemption. So, yun, maghintay tayo. At hanggang sa masaksihan natin kung kailanman na babalik si Yesu Cristo dito sa lupa. Babalik ang ating Panginoon dito sa earth para sa ating redemption, para iligtas tayo, para kunin niya muli tayo at kumbaga at makasama natin siya, makapiling natin siya. So kumbaga maghintay tayo, hintayin natin yung araw na iyon. So yun na, napakaraming natutunan sa araw na ito. Glory to God.